So you mean to say, Bray, may pag-asa bang maging winner ang loser? So loser siya? Loser ka ba? Loser ka pala, bro. Of course. Yun yung, that's my past. Yun yung pinanggalingan ko eh. That's why yun yung summary ng mga result ko ngayon right now. Kulelat na yung mga grades mo. Wala ka pang jowa. Wala. Tapos dinodoktor mo yung... Bakit yung niya, grades na dinodoktor niya? Ito una, sa pagiging loser. Alam mo ba kahit true or false kinokopya ko? Sabihin natin 80% ng buhay ko copy-paste. Paano ka naging loser dati? Ano bang, kwento, take us back, bro. Paano ka ba nagsimula? Pinanganak ka ba na mahirap? Anong sitwasyon nyo nung bata ka? We're not rich. Ano ginagawa na ni tatay mo? Sabihin na natin kami nasa middle. Pero they don't usually support me sa mga business or sa mga nasa isip ko. Ginagawa ko kaya I need to work by my own. So, nung graduate ako, nag-apply ako sa isang company by my own din, without their help. So, siguro, I don't know, siguro yun yung the way nilang pamamalakad. And proud ako, yun yung way nila paano ko ipalakihin. Hinoon ka. Pero kasi ang ano mo nga, nung time na yon, nung bata ka na kinukwento mo yan, loser ka na yan. Actually, from bata pa ako, lagi ako yung binubuli, gano'n eh. Which is, nasanay na ako. Manhid na, of course. Manhid. Hanggang sa paglaki ko. Pero, kapatid, di ba nakakasawa yung loser ka? Wala. Pinagtatawanan ko na lang sarili ko. Kasi nasanay na nga ako eh. Na lagi na lang na ako yung olas. Ako yung parang black sheep lagi. Ako yung kulelat. Sa ano mo na, sa girls. Nahirapan ba kumuha ng babae nung time na quote-unquote, loser ka pa. Oo. Napakahirap for me Kasi hindi ako ganito kapogi noon, promise eh. Kumbaga parang hindi ako gwapo noon eh. God challenged me to get girls in hard mode. May handicap mode. Hard mode. Hard mode to the max level. Babaero ako kahit pangit ako eh. Kaya hindi ko na maalala yung mga naging girls ko. Pero may isa ako naalala. Babaero ka pero loser ka. Paano nangyari yun, bro? Kaya nakakasabi ko lang na hard mode eh. Because of this book, tuturo nyo sa lahat. So, nag-try. Ganun yung ginagawa mo. Puta bro, napakamahal na ng resale yung book na yan. Sobra to. Yung book na yan, tinransform ako niyan to a better man. Yun nga lang, sabihin na nating hindi naman super class A yung mga naging chicks ko. Pero majority ng mga natutunan ko dyan, nagamit ko sa negosyo. Pero hindi mo maiwasan, Derek eh. Na kumbaga, sa buhay mo bro, eto lang impression ko lang, siguro coming from Jerome nung panahon na yun, walang-wala ka na eh. Parang napilitan kang gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin just to maybe fit in or matanggap ka ng ibang tao. May pag-asa ba maging winner ang isang loser? Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentad. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk. Yo! It's another episode. Grabe, I'm so excited. Bakit kaya? Lagi tayo energetic dalawa, no? Recently, no? I'm so excited kasi etong guest natin for tonight. Yeah, I have known this person way back 2017. Kasi yung services na in-offer niya, kinailangan ko nung panahon na yun. Pero pare, iba tong iba na datingan niya, Direk. Iba datingan ito, parang ibang-iba na. Ito Sobra. mayabang ba yan, bro? Parang medyo mayabang na siya ngayon. Unti lang. Slight. Okay. So, ang guest natin for tonight is the founder of Specs Appeal Repair Services. Specialized lang naman niya in Apple devices na walang script. Ayan. TechBay! It's me. Jerome Cabrera. Welcome, magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi, magandang morning. Ano ba pag-usapan natin ito? Medyo nagulat ako sa mga pangyayari. Interesting story nito ni Jerome. Bro,
onting na-share mo lang naman kanina. We're so excited na maikwento mo sa mga kalubarkada natin ang kwento mo about your life. Na ang topic natin, Direk. May pag-asa ba maging winner ang isang loser? So you mean to say, Bray, may pag-asa bang maging winner ang loser? So loser siya? Loser ka ba? Loser ka pala, bro. Of course. Yun yung, that's my past. Yun yung pinanggalingan ko eh. That's why yun yung summary ng mga result ko ngayon right now. Paano ka naging loser dati? Ano bang, kwento, take us back, bro. Paano ka ba nagsimula? Pinanganak ka ba na mahirap? Anong sitwasyon nyo nung bata ka? We're not rich. We're not rich actually. Anong ginagawa nanay tatay mo? Sabihin na natin kami nasa middle. Pero they don't usually support me sa mga business or sa mga nasa isip ginagawa mo. Ginagawa ko kaya I need to work by my own. So nung graduate ako, nag-apply ako sa isang company by my own din, without their help. So siguro, I don't know, siguro yun yung the way nilang pamamalakad. And proud ako, yun yung way nila paano ko ipalakihin. Hinoon ka. Should I tell the story? The complete story? Oo naman. Pero kasi ang ano mo nga, nung time na yon, nung bata ka na kinukwento mo yan, loser ka na yan. Actually, from bata pa ako, lagi ako yung binubuli, gano'n eh. Which is, nasanay na ako. Manhid na, of course. Manhid. Hanggang sa paglaki ko. Pero, kapatid, di ba nakakasawa yung loser ka? Noong time na yun, ano naramdaman mo? Wala. Pinagtatawanan ko na lang sarili ko. Kasi nasanay na nga ako eh. Na lagi na lang na ako yung olas, ako yung parang black sheep lagi, ako yung kulelat. So that's how you define being a loser. Kasi, pare, let's face it, maybe to other people, you're a loser, but maybe to our eyes, you're not. Marami. I mean, di ba? Parang ganun eh. Bakit mo nasabing loser ka? Maraming factors kung bakit ako naging loser. Bukod sa sa school, sa love life. Kulelat na yung mga grades mo. Wala ka pang jowa. Wala. Tapos dinodoktor mo yung... Bakit? Yung grades na dinodoktor niya? Hindi, pero bakit? Tanong ko lang, sa school ba? Sabagay, kung loser ka. Pero hindi ka naman pangit, bro. Bakit parang wala nakaus sa'yo? Ito, una, sa pagiging loser. Alam mo ba kahit true or false kinokopya ko? Sabihin natin 80% ng buhay ko copy-paste. As in copy-paste. Kinopya ko lang ng mga classmates pero legit ba na pinagawa mo sa ano yan? Gusto ko magkatrabaho eh. Siyempre, kailangan nila na magandang record. Nagpa-edit muna ako. Simple lang ang buhay. Pahihirapan ko pa. Mga kalobar ka. Huwag yung gagayahin. We're not here to promote that. Tandaan nyo. Pero hindi mo maiwasan, Direk eh. Na kumbaga, sa buhay mo, bro, eto lang impression ko lang. Siguro coming from Jerome nung panahon na yun, walang-wala ka na eh. Parang napilitan kang gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin just to maybe fit in or matanggap ka ng ibang tao. Sa ano mo na, sa girls. Nahirapan ba kumuha ng babae nung time na quote-unquote loser ka pa? Oo. Napakahirap for me Kasi hindi ako ganito kapogi noon, promise eh. Salamat nga pala sa doktor ko. hindi ko siya shout out. Iba na talaga nagagawa ng budget. Ilong lang pinagawa ko. Baka isipin nyo, lahat pinagawa ko. Kumbaga parang hindi ako gwapo noon eh. God challenged me to get girls in hard mode. May handicap po. Handicap gamer talaga. Hard mode to the max level. And, papakita ko na ba yung yung secret ko? Ano secret mo? Ito, I have this book. Sige. Pakita natin. Itong libro na to, itong aking Bible, ang tawag dito, The Game. Wala ka mabibili nito kahit sa, noong time na yun, wala sa National Bookstore. The Rules of the Game. Ewan ko lang kung may mabibilang ka pa nito ngayon. The Rules of the Game by Russell Brand. I don't read any kinds of book. Ayoko magbasa ng libro pag walang drawing. Neil Strauss pala. The author is Neil Strauss. Neil Strauss. Okay. Dalawa yan eh. Yung isa black, nasa brother ko. Bago mo to makuha, kasi ito parang ano na to eh. Tool na to eh. Oo, tool. May ano yung nangyari sa'yo na naalala mo involving maybe naniligaw ka, ganyan. Ano yung ginawa sa'yo na
Grabe. No, paano mo Parang nasabing loser ano talaga ka na ako. talagang ayoko sa'yo, hindi kita trip, di ka pogs, parang ganun. Anong Naalala ka ba, naalala mo? instance? Babaero ko kahit pangit ako eh. Kaya hindi ko na maalala yung mga naging girls ko. Pero may isa akong naalala. Babaero ka pero loser ka. Paano nangyari yun, bro? Kaya nakakasabi ko lang na hard mood eh. Because of this book, tuturo niyo sa So, lahat. nag-try. Ganun yung ginagawa mo. Puta bro, Kahit na napakamahal na ng resale yung book na yan. Sobra to. Yung book na yan, tinransform ako niyan to a better man. Yun nga lang, sabihin na nating hindi naman super class A yung mga naging chicks ko, pero majority ng mga natutunan ko dyan, nagamit ko sa negosyo. Okay. Oo. So, it was... Hindi ako pinalad. Sige, sabihin na nating sa 10 babae, 4 o 3 lang yung umubra sa libro na yan. Kasi designed yan para sa Western culture eh. Diskarte mo kung paano gagawin yan sa Philippine culture. Iba yung humor kasi natin eh. Ano ba sample parang kunyari kung hard mode liligawan mo isang babae? Ano ba yung mga sa tingin mo na para pick up na ano para ma-attract sa'yo ang isang babae hindi do sa pogi? Daig ng bolero, ang gwapo. Ganun lang yan. Paano? Sample lang. Hindi ko na maalala, pero just make them laugh, make them smile. And sigurado ko, kahit mukha kang puno, makukuha mo yan. Galing, kahit pare. mukha kang sugat puno. Galing, pare. Makukuha mo yan. Pare, galing. So, talagang humor din. One of Humor the talaga. tool. And being authentic siguro, or kailangan may konti kang panluloko ng konti. Hindi, parang ang sakit naman pakinggan panluloko. Bola lang. Okay. So, imagine bro, even if at that time you consider yourself as a loser, naghahanap ka ng paraan. So, diniskartehan mo talaga. So, I mean, even this book is diskarte First thing na ginawa ko is, siyempre, naghanap ako ng mga taong katulad ko. Kasi sigurado naman sa buong mundo, hindi lang ako ganito. Na may ganung problem. Kaya I joined the community. Ang pangalan nun, X-Arts. X-Arts. Attraction Arts. X as in X. Arts. Kasi it's an art eh. Yung pagdidiskarte sa babae. Sa babae. It's an art. Hindi yung parang bara-bara lang na pick-up line. Ganon. Noon, ha? Doon ko nakilala si Nomer. Ewan ko kilala niyo si Nomer Lasala. Yung gumaganon. Si Mindmaster. Doon, ite-train ka nila on how to approach woman. Magkakaroon kayo ng bootcamp. So pare, sabi niya, yung may struggle siya with girls, diba? So anyway, high school pa lang. Ano na lang natin na let's say na he was able to master that craft in a way, diba? Okay. Kahit na may disadvantage siya. Ngayon ang tanong ko, paano ka naman na-out ka sa isang barkadahan? Kapag nagkikwento ko sa kanila, binabara nila ako kasi nga hindi akma yung culture nito dun sa mga Filipino na diskarte, kaya medyo parang weird. Medyo weirdo talaga ako eh. That also happened until college? Nung nasa college ka na? Yes, until college. Nag-working student ka ba? No, pero madiskarte ako when it comes to financials nung college. Paanong diskarte? Parang lahat ng sa buhay mo, didiskarte mo talaga. Mahilig ako magbenta ng mga online na gamit sa Ragnarok. Okay. So, gamer ka nga gamer talaga. Ako. Na nagbebenta ako ng mga postcards, mga equipments, mga weapons, ano pa yung mga benta mo? Ayun, usually yung mga online games. Na-try ko nga magbenta ng isang Orc Lord card na ibenta ko sa box type na Mitsubishi. Mahal pa yun noon. Noong time na yun. na pulot namin yung isang monster kasi yung boss card na yun ay meron lang 0.01% na ma-drop niya yun. Makuha mo yun. So, syempre, nung nakakuha ko, akit ako nakapulot, naibenta ko. Na-amaze lang ako na yung journey mo, yun yung gusto namin kasing malaman ni Bray. Like, yung mga feeling namin na nasa sitwasyon mo before, na feeling nila loser sila. Ano yung mga ginawa mo sa sarili mo, aside sabi mo, totoo ba? Nagparitoke ka? Totoo ba? Oo, just the nose. Okay. So, aside sa inayos mo yung sarili mo, like ano yung characteristic na ginawa mo sa sarili mo to gain those confidence para makapunta ako nasan ka ngayon? Ganda ng tanong yun First, of course, love yourself. Kasi kailangan mong i-build yung sarili mo. Go to the gym, make some buff,
konting buffs sa katawan. Tapos, hanapin mo kung saan yung weakness mo. Just galingan mo doon. Galingan mo doon. Okay. Kung saan ka mahina, yun yung targetin mo. Ano pa ba? Hindi, kasi like yung sa personal experience mo, kasi nga, di ba sabi mo, from loser ka, naayos mo yung sarili mo. So sabi mo, first, nagpagawa ka na ilong. Kaya ka pumogi. Isa lang yun ha. Number 2, nagsumikap ka. Tama ba? Right? Tama ba yung ano ko? Nagsumikap ka, kaya ka naging ganyan din ngayon. At madiskarte. Number 3, talagang nagkaroon ka ng extensive research na kumbaga as a pick-up artist ang tawag sa ganyan yes, pick-up artist. So, yun. So, paano mo lahat ginawa yun? I mean, like, how did you improve yourself as a person? In your own words, di ba? Hindi ko masasabing tinarget ko talaga improve yung sarili ko eh. Basta ang ginawa ko na lang. So, natural gusto pala kong mag-level up. Gusto kong mag-level up. Pinag-merge ko lahat ng natutunan ko sa mga community na to, online gaming, at ang tinarget ko na lang is find success. Finding my own success in my own way. Kasi iba-ibang diskarte yung mga tao eh. For me ewan ko iba. So, may mga time ba, Bri, na nalala ko na pag-usapan natin to eh, like, tayo as a human being, may mga taong sumusuport sa atin. May mga tao din sila yung nagiging pivotal person natin para ma-reach din natin yung goals natin. Like, for example, pwedeng it's a lesson, that person is a lesson. So, meaning, may mga nandown ba sa'yo na tao na kaya parang ginayos mo yung sarili mo ng ganyan? Family ko. Pero, dalawa kasi yan eh. Pwedeng nag-success yung isang tao dahil sinuportahan ka ng family mo, or nag-success yung isang tao dahil hindi ka sinuportahan ng family mo. So, ano ka doon sa dalawa? Doon ako sa pangalawa. Kaya mas naging natulak ako on my own way. As in ako lang mag-isa. Pero thankful pa rin ako sa ganung way na ginawa nila sa akin dahil ganito ka ngayon. Strong, katibay ngayon. Bray, alam mo may tanong ako doon sa sinabi niya eh. Ikaw ang gusto kong tanungin. Di ba usually tayong mga tao, sabi nila, kapag gagawa ka na isang bagay na gusto mong gawin, the motivation should come from the good. Meaning, dapat maganda yung motivation mo. You're not doing it for other people, you're doing it for yourself. Pero ba't ganun, Bray? Sa kanya, anong take mo dun? Ba't sa kanya, ang ginamit niya, yung adversities niya, or let's say yung bad experiences niya, para maging better person siya? Agree? Okay ba yun? I mean, anong sa tingin mo, sa point of view mo? It can be good or it can be bad. Like, double-edged sword yan eh. Na you don't want to come from a space na parang proving ka eh. Pero, at the end of the day, I mean, if that happened, diba, na dumating ka sa point in your life na successful ka na, you might come from a space of proving. Na proving that I'm not wrong. Right? Or proving na hindi tama o hindi correct yung mga sinasabi nyo sa akin about me. When you're at that point and you have improved yourself, may awareness ka na okay, do I hold this grudge? Diba? Or magagalit pa ba ako sa kanya? Kahit naman hindi niya ako nasuportahan, una-una, pamilya ko sila. Mahal ko sila sa buhay. My choice from here on out, yun na magdidikta kung ano yung quality of relationship ko with them. For me, yun It can be a double-edged sword na pwede rin naman na hanggang ngayon, bit-bit mo pa. Bit-bit mo pa ba? Yun ang tanong. Actually, mas lalong lumakas yung bond ko sa kanilang lahat ngayon. Yun ang sinasabi ko, Derek. Kumbaga parang, it can benefit you in a way na kahit na you were in a space na shit ka lang, I need to make my life work. Kailangan ko pa ayusin yung buhay ko. Kasi ano sasabihin nila sa akin? Diba? Ginamit mo yun ng gasolina para magawa mo yung gusto mong gawin sa buhay. Exactly. Alam mo, ang ganda ng point of view yung dalawa. Kasi, iyan yung parang sinasabi like sa social media or let's say na mga ibang tao na naririnig ko based on experience na dapat ang motivation should come from positive. Positive diba? Pero ako, since sinabi nyo yan, I would share also na I agree.
I agree na sometimes yung mga bad experiences will lead you to success eh. Kasi ako, hindi ko na ikukwento in detail. Basta sa akin, let's say with the relationship before, parang nakarelate ako kanina, naranasan ko din yon. And let's say a family members na who doesn't believe in you. Alam mo yon na-experience ko yon na I'm not gonna be a hypocrite. Ginamit kong gasolina yon para mapunta ako saan ako ngayon. Parang ganun. Teka lang. I'll prove you wrong. Pero yung sabi ko kasi if you're always on that space na proving, maramdaman mo yung energy eh. Nakaka-drain din. Nakaka-drain din eh. So parang ginagawa mo gusto mong gawin, pero parang nauubos ka or nararamdaman mo na may parang mali. Diba? Yung sinasabi ko na when you realize na kailangan mo i-let go yung mga pinanghahawakan mo, bit-bit mo, mga baggages na sa buhay yan eh. Diba? Pag dumating sa point na tama na, enough, ayoko nang i-look back yung mga nangyari in the past. Ang titignan ko na lang kung ano yung pwede kong maging, lalo na sa pamilya mo. Galing. Pero, direct, gusto ko lang malaman, kasi hindi pa tayo pupunta sa question na paano siya napunta sa negosyo na ngayon? So, sasagutin yan ni Jerome sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. And we're back. Ayan. Jerome, eto na nga yung tanong ko kanina, no? So, paano ka ba napunta dyan? Ano ba yung ginagawa mo prior to repairing cellphones, particularly mga Apple devices? Nako. Lahat tayo, hindi naman lahat. Pag nag-dream tayo, makukuha agad natin yun eh. Siyempre, maraming struggles yan. Medyo magulo ha, okay lang ba? Sige. Kwento mo sa amin. Okay. Alam namin na nagdidiskarte ka. Okay, granted yan. Pero anong ginagawa mo prior to going into the repair business? Okay. Repair. I'll go back from the very start. Ting, may ganun sa isip ko. Tulad na sinabi ko kanina, I fall in love with a girl. Sinabi niya gano'n, blah, 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 blah. Bakit ganyan lang yung pera mo? Ako gumagastos ng lahat. Siyempre, na-trigger ako doon. Iyak ako ng iyak. Napahiya ako. Gumagastos siya? Siya yung gumagastos ng lahat. So in short, siya ang sorry for the term, pero siya ang man of the house. Sabihin natin yes. And very thankful ako dahil sa kanya. I hope, yad pa rin niya ako as friend dahil kung di dahil siguro sa mga sinabi niyang yun, di ako magigising sa katotohanan. Minsan kailangan natin ng turning point eh. Yes. So yun na nga, sinabi niya yun. Nag-resign ako sa Level Up Games. Umiyak ako nun sa harapan ng boss ko nung pinirmahan ko. Sabi ko sa isip ko, pucha, ang bubuhay lang sa akin, jailbreak. Kaya ko ba to? Kasi jailbreak lang kaya ko eh. Jailbreak. Oo, sabi ko, jailbreak. Putang nakakayanin ko ba to? Nag-umpisa ako sa jailbreak. Lahat ng mga uso pa nun yung sulit.com, yung OLX. Chikot. Ayun, yung mga gano'n. So pa, doon ako nag-ads. Everyday, nagkaka-customer ako, jailbreak lang ginagawa ko. Buong Metro Manila. Hindi ko na nga alam, halos lahat ng MRT stations, nababaan ko na, mini-meet up ko. Meron nga doon, nasa bus ako. Kasi pag nagja-jailbreak ka, kailangan may internet connection ka, may wifi ka. Uso pa dangle nun. Yung customer ko, papasok na ng office. Nandun kami sa bus. Sabi ko, sige, sasabayan ko kayo sa bus. Sabay tayo papasok ng office. Katabi ko siya sa bus. Gini-jailbreak ko yung phone niya habang nasa bus kami. Papunta siya ng office. Nakadangle ako. May antena ako. Kanabit ko pa dun sa bintana ng bus. Nag-jailbreak ako. Ang ini-income ko lang noon is 350 pesos per customer. Every day, kumikita ako ng mga 3,000 to 5,000 pesos. Doon nag-umpisa yan, jailbreak. Tapos, ilan taon ka nun, brother? Ilan taon ka nun? Maybe 25? 22? 25, kumikita ka ng 5,000 a day? Oh, actually, nung pa lang ako, 18 pa lang, kumikita na ako ng thousands dahil sa Ragnarok. Tuloy-tuloy. Kasi para sa akin, online gaming, RPG yan eh. Kung ano yung natututunan mo sa community, kung paano mag-buy and sell doon sa laro, ganun din sa tunay na buhay. Sana, yung mga gamers ngayon, kasi yung mga game para sa akin, walang kwenta eh, yung mga Roblox. Yun yung RPG ngayon eh. Unlike before, talagang community. Ang ginawa ko, syempre kumikita ako, nag-try naman ako ng kasabay pang mga negosyo. Una kong pinasok, nagbebenta ako ng kape.
Kape, hindi coffee na iniinom. Yung literal na beans. Okay. Coffee beans. Umaangkat ako nun sa Lipa. Binibenta ko Robusta, Liberica, at saka Excelsa. Yun, Excelsa. Binibenta ko sulit.com. Dinedeliver ko sa mga bahay-bahay, sa mga hotels. Naglalagay ako ng mga, nagbibigay ako ng mga flyers, ganun. Then, nung kumita ko, sinubukan ko naman magbenta ng ayun. Dal shoes. Nagbenta akong Dal shoes. Unfortunately, naman ang complex naman ng mga bineta mo. Dal shoes. Coffee. Pero hindi lahat ng negosyo success. Paano pati DVD nagbenta ka pa, ha? Doon nag-umpisa yung unang pagkalugi ko, Dal shoes. Nasunog yung Victory Mall. Nadama yung mga shoes ko noon. Kasi naka-inventory ka doon. Oo, na-inventory. Tapos, pati ibang income ko naubos. Wala natira. Konti lang natira. Sumubok naman ako. Nagbenta ako ng DVD sa Quiapo. O, tingnan mo, tama nga ako nagbenta ako ng DVD. Ultra guest na yan, o. Naalala ko, sabi nung siya malilimutan, Sir Sally Norsarip, maraming salamat, ha. Sabi niya sa akin nun, Sir Jerome, tandaan mo ang pagbebenta ng DVD para no, sabi niya yun. Addictive. Kasi yung isa lang na mabenta mo, kumita ka na 10. Babalik. Ang dami mo ibili araw-araw. Bold. Tapos, sa porn. Oh, sa Quiapo. May karton talaga ako noon. Doon ako sa labas. Kumita lang ako ng hundreds. Okay na ako doon. After several months, na-read yung mga, yung mga DVD, nakuha yung mga, sabi na, Sir Jerome, may missile. Anong missile? Missile, mga machine gun. Missile daw. What the fuck? Machine gun. Di, takbo. Nakakuha rin mga, iyak ako noon, nakakuha yung mga DVD ko. May natira pa rin konti. Sabi ko, pucha, anong gagawin ko? Natirang konti. Okay, sige. Subok tayo. Ang ginawa ko naman, kasi laging tinatarget kong business, yung kakaiba, yung inisip ko na, sinesearch ko muna sa marketplace kung may kalaban ba ako. Ang tinry ko naman, tae ng manok. Tae ng manok. Anong gagawin mo sa tae ng manok? Fertilizer. Oo, kasi ang ginawa ko noon, pumupunta ako sa mga farm sa Batangas. Iniisa-isa ko yun. Yung iba, binibigay, libre lang kada sako. Yung iba, binebenta 10 piso kada sako. Shout out kay Carl Franco Magno na nagbenta sa akin ng toneladang tae. Naalala ko, toneladang tae. Nakabenta ako. Gusto ko yung shout out pa rin. Uy, salamat sa pagbenta sa akin ng tae ng manok. Salamat. Pare, talaga bang in-invite natin ito sa Life Over Whiskey? Hindi ba tayo nagkamali? Naku, marami. Ako kasi yung negosyante na risk taker. Wala akong binasang libro na yung Warren Buffett ba yun? Warren Buffett. Hindi, wala akong binasang kahit anong libro. Risk taker ako. Hindi ako mahilig. Tulad yung sinabi ko kanina, hindi ako nagbabasa ng libro na walang drawing. Walang ayun, sa sarili kong diskarte lang sa buy and sell. Siguro nahanap ko yung gusto ko. Actually hindi lang 'yun. Nag-ano pa ako ng atsuete, ng at kung ano pang in short talagang kung ano man mahawakan ng kamay mo. Basta iniisip niya kung paano siya didiskarte sa buhay eh. Paano ka nagsimula nung maybe unang stall mo? Yan. Okay, doon Siyempre, medyo nakabawi-bawi na ako sa mga pinaghalo-halong negosyong pinagpapasok ko. Nag-waiter pa nga ako noon. Waiter ka ba? Sa Whitebird. Sinend ko sa iyo yung file sa Whitebird. Di ba ano yung gay bar yun? Oo, nag-waitbird. Sa gay bar? Gay bar yun? Gay bar yun. Tsaka muntik na ako makasayodo kasi kaso hindi ako natanggap, di ako macho noon eh. Nag-waiter ako doon. Bro, totoo ba? May picture ka na. Nag-apply ka. Pero may isa lang akong picture na pinicture ko yung area. Pero yung ako mismo, wala na. Pero nag-waiter din ako noon. Props nga pala. Tandaan nyo sa mga dyan, yung mga kumakain. Respect po sa mga waiter ha, kasi minsan po, para respetuhin din nila yung food natin. Kung alam namang lumugar po tayo revelation nito. Lumugar po tayo kung medyo mainit ang ulo natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, wag po natin idaan sa mga waiter ha. Taga-deliver lang po kami ng pagkain. Okay? Kung ayaw nyo. Good advice yun kasi marami talaga mga sira-ulong. Especially sa mga hindi nyo nakikita ha, paano lutuin, okay? Mga waiter minsan, pag nababad trip. Isa na rin yan. Ginawa mo ba yun? Yes.
Ano atraso sa'yo nun? Sample, ano atraso sa'yo nun? Ano atraso? Ba't mo ginawa yun? Ewan ko, bigla na lang nagalit sa amin. Basta nagalit siya. Sobrang pinagmumura kami. Dinuraan yung mga ano nila. Tapos hinahalo ng laway namin. natin to sa episode. Tapos pinapanood namin. Tingnan mo ito na. Pero, bro, ito, balik tayo. But anyway, bro, ito. So, I'm pretty sure, ngayon winner ka na. Of Ngayon, course. so since winner ka na, kinukonsider mo na yung sarili mong winner. Ngayon, pare, ang tanong ko sa'yo, since you're a winner, if you don't mind, ilan na ba negosyo mo ngayon? Ano nang ginagawa mo ngayon? Kasi di ba nga parang sumikat ka dahil meron kang parang cellphone repair shop ng specializes ng Apple products. Tama? Okay. So, ilan na branches mo? Sa simula. Meron akong 6 na branch. Anong branch yung pinakasimula mo? Saan siya? Sa MRT Ayala Station. Pero wala na yon. Nag-umpisa kami sa nagre-repair kami sa ibabaw ng train. Sa ilalim namin, dumadaan yung train na sa ilalim, tapos nalalaglag yung mga pyesa namin. Pag nalaglag yung pyesa, wala na. Doon na sa train. Pero self-taught ka kung paano mo siya ayusin or nag-seminar ka rin? Self-taught. Tapos nung medyo nakaipon ako, nag-exam ako kay Apple para maging certified technician. And ito pala yun. Sa mga ano dyan huwag niyo sasayangin yung mga pagkakataong nag-aaral kayo. Okay? Kasi nung panahon na nag-isip ako na parang gusto ko na mag-level up. Gusto ko maging isang certified technician or certified ni Apple. Okay? Naisip ko bigla na sige, mag-enroll ako. Pero nung nakita ko yung mga questionnaires ba, parang binabalik ako nung panahon ng college. Ang mga questions about Cisco networking and some of them are programming. Sabi ko, sana pala nung panahong nag-aaral ako, sineryoso ko. Hindi ko sinayang yung mga pagkakataong, yung mga pinaghirapan ng nanay ko na pang tuition fee. Sana pala nag-aaral ako mabuti. Para hindi ako nagsayang ng panahon. Kahit pa paano may stock knowledge ako nagagamit dito. Ayun. May mapupulot ka nag-aral ulit ako. Nag-aral ulit ako just to pass the examination. So, na-certify ka na mag-repair ng Apple products. Tama ba? Mag-repair Apple. So, Apple certified. Iba po yung Apple certified sa Apple authorized, ha? Ang Apple authorized, ino-authorize ka mag-run ng mga service centers, etc. Ang Apple certified ay ino-authorize ka na marunong ka. Marunong ka. Mag-open. Kasi yung authorized, mahal pa yan eh. Kailangan maging ka-rebel ka nila Power Mac, nila iSwitch, bumili ng milyong halaga ng iPhone. Hindi naman ako nagbebenta ng Apple products. Pero, Bray, since na nga, di ba, alam natin, dating loser na naging winner, di ba? So, ang gustong malaman ng low barkada natin, ano ba ang top 3 qualities mo? Oh, yan. As a person, tayo maglo-loading ako dyan. Ano ba? Hardworking ka ba, bro? Oo, hardworking ako based sa mga nakwento ko. Hardworking ako, oo. Madiskarte. I feel ko madiskarte. That's one, hardworking. God-fearing. Yan. God-fearing. Okay. Number 2. Pero hindi ako super 100%. I believe in God, pero God-fearing ako. Number 3. So, hardworking, madiskarte, God-fearing. Ayun, may isa ako naalala, ha. Lagi tayong tulad nga ng sabi ni Steve Jobs stay hungry, stay foolish. Ayan. Isa sa mga favorite line ko yon. Kung iintindihin nyo yung line na yun, dapat lagi tayong open sa mga bagong ideas. Dapat, for example, pinagsasabihan ako nung mas mataas pa sa akin, okay lang, hindi ako pumapalag. Mas iniintindi ko pa siya. Pagdating sa mga conversation, sa mga seminar, silent hindi ako masyadong nagsasalta. Mas ina-absorb ko lalo lahat na sinasabi nila. Iniisip ko, paano ko ba magagawa yun in real life? Paano ko ma-adapt yun sa daily routine ko? Ganun ako Ganun ako. Okay. Ang galing ng top 3 natin, Pero, direct, ituloy na natin sa susunod na segment. And now, nandito na tayo sa pinaka-inaantay natin na segment. Karaoke King ka ba? I love to sing. Hindi ako magaling kumanta, pero yes, I do sing. Anong kanta ang gusto mong ibigay na regalo sa ating mga listeners?
old music ako eh. Kasi para sa akin, pagdating sa mga karaoke, mas pasok ang mga old music. Sige, banatan mo ano yan? Banata mo, go ahead, bro. Titingin mo na sa Google. lyrics ba? Lyrics? Pareho na. Hanap mo na ako. Lyrics. Ito Sige. pala, first time to, may playlist. May playlist Wala. pa. Bray, ba't tinayaan mo yung guest natin na may iPad? Di ba dapat dito? Di ba dapat walang iPad, iPhone dito? Ay, babalugan mo dahil Real talk tayo ito. Real talk, real people. Game. Oh. Kasi kantahan mo kami. Sige, Ano naisip mo? Come what may. Ayan. Bagay na bagay sa ano. Okay. Editor, hit it. 3, 2, 1. Come what may, she believes, and that fear is something I've never known before. Okay na? Galing, bro. Wala. Tan. Ikaw na bahala sa score, editor. Ikaw magdadala niyan, ha? Bahala ka. Yun na nga, no? Balik tayo sa topic Okay. natin, Jerome. Maraming salamat for being game sa segment natin. No? Pero yun na nga, dumami na yung store mo. No? Siyempre, diniskartehan mo, you were hardworking. Siguro napakadami ng nakumpuni mo na mga cellphone, di ba? Inayos mo, na-repair mo. Ano yung siguro, kasi parang napansin ko, may isa ka pang libro dyan eh. Libro? Oo. Ano ba? May relevance ba to na parang kasi Bible oo. Ito, may pinalalangin ka pa. Hindi nga. May pinanalangin ka ba na para maabot mo yung level of success mo na ngayon? Marami ka na mga branch. Hindi nga ako marunong magbasa ng Bible, to be honest eh. Pero basta minimake sure ko lang sa sarili ko na I talk to him every single day. Kasi hindi mo naman marireach yung kung ano yung meron ka ngayon kung wala kang believe sa taas. Sa taas tsaka kay universe. Pinagsasabay ko yan eh. Universe tsaka si God the Father. Yan. Pero may nakita ako bro na pinost mo, I think recently lang din, na may ginagamit ka kasi pambukas. Ano ba yun? Spatula, tama ba? Sayang, dadaling ko sana dito. Yung spatula na yun, pinangako ko yun kay Mama Mary na tulungan mo ako na ma-reach yung goal ko. Then, pag ginawa mo yun, I promise you, isusurrender ko yung pinakamahalagang tools na ginagamit ko. Which is yun nga, sinurrender ko sa kanya. After 10 to 12 years of wait na isurrender ko na sa kanya. Siguro ipa-play na lang. 10 taon mo ginagamit yun? Yes, 10 taon ko tinago ko yun. Nung nawala nga yun, munti ko na matanggal yung isa sa empleyado ko kasi nawala niya eh. Buti nahanap niya. Kasi sobrang meaningful sa akin yun. In-next deal ko yun, sabi ko pa nga sa kanya, pag nakikipag-usap kasi ako doon sa kanya, hindi yung parang normal na nagdadasal lang. Normal lang na business talk. Ex-deal tayo. Hoy, paboritong santo ko kasi si San Martin. Nasa kabayo. Okay. San Martin. Ex-deal tayo. Ex-deal naman tayo. Bigay mo sa akin to at ibibigay ko sa'yo to. Yan. Sabihin mo kay Mama Mary, ganon, ganyan. So, sinurrender mo yung spatula na yun na ginamit for 10 plus years na natulungan ka para mapalago mo yung negosyo mo. Yes, so... Pero, bro, ang complex ng personality mo. Oh, I mean, sa totoo lang, you're a very interesting person. Seriously. Alam niyo, kung di lang ako mabagal mag-isip, kung di ako naglo-loading, kaya ko pang makapagkwentuhan sa inyo na mas matagal. Hindi, bro. Yeah, it's fine, bro. Actually, the way you are, for me, sabi nga, for me, you were created. Kumbaga, you were created that way. Meaning, perfect yan para sa'yo. Na-gets mo? Parang, ako lang ha, ngayon na-realize ko, tinan mo, from loser to being a winner, na-turn around mo yung buhay mo, naging negosyante ka, naging pick-up artist ka, at some point sa buhay mo. Tapos, alam mo kung anong pinakamatindi doon? Nagbabasa ka ng Bible. Of course. Which is napaka-inspiring and diba? At the same time, complex talaga. Pero, Bray, gusto ko lang i-share kasi baka makalimutan ko tong takeaway na to eh. Yan. Okay. Ang takeaway ko, Bray, it's okay to be different. It's okay to think different from other people. Kasi, katulad yan,
ako naliwa ko sa kanya. Sabi ko nga, this is something different na sa mga past episodes natin. I mean, in some ways, na-inspire ako na ang galing, parang yung tao na dating parang not well respected. Sabi mo nga, di ba parang you're not well respected, pero naano mo yung sarili mo? Na repackage mo, na rebrand. Na-rebrand mo yung sarili mo. Na which is hindi madali yun. So respect ako dun sa part na. Ang galing lang, bro. Yun yung takeaway ko for me. Ako naman siguro, ang takeaway ko sa conversation natin, bro, itong episode na to, sobrang roller coaster eh. Totoo naman. Parang ibang emosyon yung naramdaman ko. Naguluhan ako. Natawa ako. Na-inspire ako. Kumbaga, I mean, sometimes ganun talaga ang buhay eh. Hindi mo ma-predict eh. Kung ano yung babato sa'yo. And siguro, kung may matatake-away ako dito na pwede kong ma-impart sa mga nakikinig sa atin, no matter kung ano man binato sa'yo ng mundo or maybe the cards you've been dealt with, what matters is what you do with them. Yes. And ikaw, testament ka bro na shit, ang dami mong pinagdaanan. Actually, may mga off-cam pa may conversation na if I may share lang din na may at point na kumakain ka ng puro sardinas. Kinuwento niya off-cam yun and parang alam mo yun, hindi ko maiwasan to admire yung tenacity tawag doon, bro. Tenacity. Spell tenacity, bro. Spell natin. T-E-N-A-C-I-T-Y. Spelling bee pa tayo. Bro, character talaga siya. Character si Jerome. Character ka, bro. Tenacity. Bro, kahit anong bato sa'yo ng mundo, you're gonna fucking make lemonades, bro. Yun yung take ko sa kanya. Kahit anong bato sa'yo ng mundo, you're gonna make lemonade. So, ikaw ba? Ano ba para sa'yo maybe gusto mong sabihin sa mga nakikinig sa atin ngayon? Mga low barkada. Yung nasa sitwasyon mo dati. Maybe nasa sitwasyon mo dati. Or, ito malupit. What if ang nakikinig ngayon was the Jerome back then? Oo nga, no? Anong sasabihin mo sa kanya? Gandang tanong yan, Kaya ano nararamdaman mo? Para sa'yo na nung mga panahon na nagsastruggle ka pa, nahihirapan ka. Sige. Ano yung sana ikaw mismo narinig mo? Siguro kung kausap ko yung Jerome na nung nakaraan sasabihin ko lang na never give up. Andiyan ka na eh. Tuloy mo na yan eh. Tulad nga nung narinig ko sa isang bootcamp, sa mga paborito kong bootcamp, malayo na narating mo. Ay, malayo pa yung tatahakin mo. Pero isipin mo naman. Malayo na eh, narating mo. Continue mo rin yan. Tsaka, syempre, of course, yung mga kasama mo sa industry, wag mong tapakan. Kasi dito sa industry ng technology, ng GSM, ng cellphone repair, maraming kompetensya eh. Kailangan na kahit ganun yung flow ng marketing, yung make friends with them. Kasi non-stop naman yung non-stop yung knowledge pagdating sa technology. Halimbawa, today may iPhone 15, may iPhone 16, may iPhone 17. So collaboration ba? Collaboration. Don't talk when your mouth is full. Ano connect? Okay So don't Huwag kang matakot mag-share mga ideas sa kanila. Huwag kang maging madamot. Kasi hindi naman mauubusan yan Kumbaga ang sigat nagsasabo yan Sabihin natin sa ibang religion, si Allah or kung sino man, hindi yan madamot magbigay ng mga blessings. Every day meron yan. Ayan. Ito yan para sa iyo. Yan isa para sa iyo. At itong isa para sino sa iyo. Ano ba ito? Ito. Specs appeal. Yeah. Wow. Uy, grabe. Okay. Ano tawag dito tear down. Tama ba? Tear down. Ang ganda naman ito. So makikita mo dito, bawat component ng phone. Mga phone. Alam mo, So ito brother, sa akin, iPhone 4S. Wow. 4S. Brother, this is artistic. Super artistic nito. Ang galing nito, bro. Nakakatuwa. Maraming salamat. Ito yung alam mo na binibigay sa'yo na pinag-isipan. Galing, bro. So much appreciate At ako, this, bro. Apple fan kasi ako.
So, talagang, wow. Galing, Ah, bro. tas Maraming maalala salamat. Ang niya, ganda sobra, guys. Galing, Ay, galing. nabigay sa akin yung naglo-loading. Ganon. Galing nito. Thanks. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, And brother. siguro, bago tayo magtapos, saan ka ba nila makikita? Makikita nyo lang naman ako sa Facebook fan page. Yung repair ko, Specs Appeal Repair Services. At may isa akong page ngayon, ang pangalan Tech Bay. Doon ako magpo-post ng mga skits, ng mga kalokohan, anything. Just hit like and follow. Alright. And with that, thank you so much, everyone, for listening and watching on this episode. We will see you on the next one. Cheers. Alright, cheers. Relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over. Big Eyes Production.